Nagsimula ang ating kwento kung saan ay may dalawang taong naglalaban sa itaas ng bundok na bato at sa sobrang tindi ng kanilang labanan ay kitang-kita sa kapaligiran na nagsisiliparan ang mga malalaking tipak ng bato. Makalipas ang ilang sandali ng paglalaban ay isa sa kanila ang tumilapon at sa sobrang lakas nito ay bumaon ang isa sa ibaba ng kanilang pinaglalabanan. Nagpatuloy ang labanan ng dalawa at sa sobrang lakas ng bawat atake ay nagtamo ng pinsala ang bawat isa. Matapos ang matinding atake ay agad dumistansya ang dalawa upang tignan ang kani-kanilang sitwasyon. Si Dugo Kyubey ang isa sa karakter na kalaban ng ating bida at si Jian Chen ang main character sa ating kwento. Winika ni Dugo Kyubey na may naaangking talento ang ating bida para sa posisyon na hirangin na pinakamalakas na swordsman sa ilalim ng kalangitan, habang ang kaliwang kamay nito ay naputol sa tindi ng kanilang labanan. Agad na nagseryoso ang ating bida upang maghanda ng kanyang pinakamalakas na atake na kung saan ay tinawag niyang Viridescent Violet Sword Technique, at kanyang binanggit ang mga salitang Break and Arise, God Imperial Sword at Shatter the World and My Soul. Matapos na ihanda ng ating bida ang kanyang ultimate technique ay agad niya rin ito pinatungo kay Old Man Dugo. Sa lakas ng atake ng ating bida ay tinamaan si Old Man Dugo at sa sobrang lakas nito ay napasuka siya ng dugo. Bukod pa sa napasukan ng dugo sa tindi ng atake ay nawasak din ang kinatatayuan ni Old Man Dugo. Matapos tamaan si Old Man Dugo ng atake ng ating bida ay nabutas ang kanyang dantiya at namuti ang kanyang mga mata sa tindi ng pinsala na tamo ni Old Man Dugo. Matapos ang matinding labanan ay unting-unti nahuhulog ang ating bida kasabay ang mga malalaking tipak ng bato. Bago ang huling sandali ay nakatitig lamang ang ating bida sa kalangitan at habang nahuhulog ay unti-unting nagbabago ang kulay nito at nagsisimulang mamuo ang mga ulap. Kasabay nito ay ang pagbagsak ng malaking tipak ng bato patungo sa ating bida. Hindi rin nagtagal ay dumilim ang kapaligiran nang mawalan ng malay si Jian Chen. Makalipas ang ilang sandali ay unti-unting nagising ang ating bida at inakalang niyang siya ay patay na ngunit. Sa pagmulat ng kanyang mata ay may naaaninag siya na tila isang anino ng tao at tinatawag siya nitong Young Master. Hindi rin magtagal ay nakita na rin ng ating bida na isang babae na may malaking kokomelon at sinasabihan siya nitong oras na para kumain. Gulat na gulat ang ating bida at winika nito na takpan niya ang kanyang dalawang naglilitawan na kokomelon habang ang ating bida ay walang saplot na suot-suot. Napasigaw ang babae at nagmamadaling umalis upang sabihin sa kanyang master at lady na ang kanilang young master ay nakakapagsasalita. Hindi rin nagtagal ay napagtanto ng ating bida na siya ay lumiit at bumalik sa pagkabata. Ang tanging naalala ng ating bida ay ang matapos ang kanilang labanan ni Old Man Dugo ay biglang nagbago ang kalangitan at mula roon ay napagtanto na rin ng ating bida na si Jian Chen na siya ay na-reincarnate matapos ang kanilang labanan. Taka ang ating bida nang hindi niya maunawaan ang kanyang nasa kapaligiran at iniisip nito na kung siya ba ay nasa ibang bansa. Dali-dali bumaba sa kanyang kinalalagyan ang ating bida upang balakin na kunin sana ang bangkay ni Old Man Dugo sa kanilang pinaglabanan, upang may hatid ang bangkay nito sa kanyang clan na kinabibilangan. Ngunit sakto naman na paparating na ang master o ama ng ating bida. At wika nito na ang kanilang young master na si Xian Tan ay 6 na buwan pa lamang at imposibleng na ito ay makapagsalita. Nadatna ng master o ama ng ating bida at gulat na gulat ito sa kanyang nakikita at winika nito na kung pinainom ba ang ating bida ng gatas hanggang siya ay maghalusinasyon. Agad naman na nagsalita ang ating bida at wika nito na dalian na nila at ibalik na siya sa Heavenly Sword Kick. Biglang nabuhayan ng loob ang ama ng ating bida at tuwang-tuwa ito sa kanyang nakita. Dali-dali siyang binuhat nito at hindi makapaniwala na si Xian Tan ay nakakapagsalita na. Sa sobrang tuwa ng ama ni Xian Tan ay mahigpit siya nitong niyakap at idinikit ang kanyang pisngi sa ating bida habang si Xian Tan naman ay nagsasabi na wala siyang pakialam sa pamilya na kanilang kinabibilangan. Ang nais lamang ng ating bida ay makabalik sa kanilang Heavenly Sword Kick. Matapos ang mga kaganapang iyon ay napagtanto na rin ng ating bida na ang lugar na kanyang kinaroroonan ay tinatawag na Skyuan Continent na kung saan ay isang lugar sa ibang mundo. Tuwang-tuwa ang lahat at gigil na gigil sa sobrang ka-cute ng ating bida.
Habang hawak-hawak ng ating bida ang maliit na punyal ay sariwa parent sa kanyang alaala ang buhay niya sa kanyang nakaraang buhay at kanyang ipagpapatuloy ang paghahanap ng paraan upang makabalik sa kanyang dating mundo habang hinahasa ang kanyang paggamit ng The Viridescent Violet Sword Technique. Makalipas ang 3 taon ay iyon na ang nakatakdang panahon upang subukin ang talento ng ating bida at kumpiyansa ang ating bida sa kanyang lakas at balak niyang gulatin ang lahat na kung saan ay sa pamamagitan ng kanyang mga natatanging kakayahan. Inutos ng elder na hawakan ng ating bida ang isang bato kung saan dito malalaman ang kanyang angking lakas o talento, agad naman na sinunod ng ating bida ang utos ng elder at nagkaroon ng isang hugis X sa bato na nababalutan ng iba't ibang kulay. Agad naman na nagtanong ang ating bida sa elder kung ano ang ibig sabihin ng simbolong yun, ngunit ang elder at tila nag-aalangan na sumagot sa tanong ng ating bida. Matapos ang pagsubok na ginagawa ng ating bida ay inanunsyo na rin ng elder na ang ating bida ay walang kakayahan at hindi niya kayang ma-train ang kanyang spiritual abilities, at ang ibig sabihin nito ay baldado ang ating bida. Habang sa kabilang banda naman ay wala pang kaalam-alam ang mga tao sa nangyayari at todo suporta pa din sila sa ating bida at winiwika nito na ang ating bida raw ay isang chosen one. Nandirito din ang isang elder na sabik masilayan ang ating bida bilang isang chosen one, subalit ang lahat ng iyon ay napalitan ng pagkagulat nang marinig nila ang anunsyo ng elder, na ang kanilang tinitingalang young master ay walang kakayahan o baldado. Agad na napatayo sa kanyang kinauupuan ang ama ng ating bida nang marinig ang anunsyo ng elder na kung saan ay uncle ng ama ng ating bida na tinatawag niyang Uncle De. Hindi makapaniwala ang ama ng ating bida na si Chang Yangba na ang kanyang anak na si Xian Tan ay hindi kayang mag-cultivate ng Saint Force. Ganun rin ang ina ng ating bida na si Biyuntian, na ika-4 na aunt ng pamilyang Changyang, samantalang ang third wife naman ng Changyang family ay kalmado lamang at nakangiti sa isang tabi. Hindi makapaniwala ang ating bida na siya ay isang baldado at winika niya na huwag magpatawa ang elder dahil ang bato ay sira na. Nais pa sana subukan ng ating bida ang sukat ng kanyang kakayahan ngunit ginamit na lamang ng elder na si Uncle De ang kanyang teknik na tinatawag na Eyes of Insight upang makita ang tunay na kakayahan ng ating bida, ngunit wala pa ring nakita ang elder na Saint Force sa katawan ng ating bida. Agad na ipinarating ng elder ang balita sa ama ng ating bida na walang kakayahan na mag-cultivate at walang Saint Force na napapaloob sa katawan ng ating bida. Hindi makapaniwala ang ama at ina ng ating bida sa kanilang nalaman mula sa elder samantala ang third wife naman ay tuwang-tuwa at nilait ang ating bida at winikan nito na paano daw ang isang genius na tinatamasa ang bawat resources buwan-buwan at pag-iinsayo ay isa palang bigo o talunan. Agad na nagsalita ang third wife sa harap ng maraming tao at sinabi nito na ang kanilang young master ay hindi na maiituturing na isang genius at bakit hindi na lang nila ito alisin dahil ito ay sakit lang sa mata. Samantala sa kabilang banda naman ay tak-ang-taka ang ating bida at hindi makapaniwala kung bakit sa pag-iinsayo niya sa mga nakalipas na taon ng Violet Sword Technique ay imposibleng wala siyang natatanging Saint Force. Ang essence sa mundong kanyang ginagalawan ay mas malakas kumpara sa kanya orihinal na mundo kung kaya ito ay mas masagana. Maya-maya lang ay napagtanto na rin ng ating bida na kaya pala siya walang tinataglay na Saint Force sapagkat ang first level ng Viridescent Violet Sword ay i-refine ang katawan. At kailangan niyang ipagsama-sama ang lahat ng Saint Force na tinataglay ng kanyang katawan kung kaya't wala nang natira na Saint Force matapos niya gamitin ito. Muling nagsalita ang third wife at winika nito na kung si Xian Tan daw ay isang baldado ang hinaharap raw ng Changyang family ay nakasalalay na kay Care. Agad naman ito na naintindihan ng ama ng ating bida at idiniklare ng may lungkot sa mukha na mula ngayon ay lahat ng resources at training na natatanggap ng ating bida ay kay Care na mapupunta at ang pera naman na matatanggap ng ina ng ating bida ay mababawasan ng kalahati. Napagtanto ng ating bida na mabilis na nagbago ang ihip ng hangin dahil ipinapakita na sa kanya ang totoong pag-uugali ng third wife ng Changyang family. Agad na lumisan ang kanyang ama kasama ang third wife subalit ang ina ng ating bida ay naiwan lamang na nakatingin sa ating bida. Bago umalis ang third wife ay ininsulto pa nito ang ina ng ating bida at winika nito na nagpalaki siya ng isang basurang anak at mahirap ito para sa kanya. Agad naman na lumapit ang isang elder sa ating bida at winika nito na wag na lang intindihin ang mga sinasabi ng mga head ng family dahil sadyang sila lang ay makatotohanan.
Agad namin ito naintindihan ng ating bida at kitang-kita sa mata ng ating bida ang inis at galit na kanyang naranasan. Lumipas ang ilang sandali ay pinuntahan ng ating bida ng kanyang ina na nakaupo sa isang tabi at winika niya sa kanyang ina na ang anak niya ay walang kakayahan. Ngunit sinagot naman siya ng kanyang ina, ano naman kung walang siyang kakayahan mag-cultivate, ang kanyang si Yantan naman ay may tinatagong talento kung saan. Winika rin ng ina ng ating bida na huwag siyang matakot dahil hindi niya hahayaan na mabuli ng iba si Yantan at sinabi rin nito na si Yantan ay isang mabait na bata. Mula roon ay naunawaan ng ating bida na ang kanyang ina ay sobrang bait nito sa kanya. Winika ng ating bida na hinding-hindi niya bibiguin ang kanyang ina at sisiguraduhin niyang mananagot ang lahat na nang bully sa kanya. Agad naman na tumugon ang kanyang ina at winika nito na lagi siyang maniniwala sa kakayahan ng ating bida. Sa isip-isip ng ating bida ay gagamitin niya ang lahat ng kanyang kakayahan para pagbayaran ng mga bastos na tao ang kanilang kasalanan. Lumipas ang 7 taon kung saan nasa loob ng isang silid si Yantan o ang ating bida na si Jian Chen na 7 taong gulang na rin sa taong iyon na nag-aaral ng mga teknik sa Changyang Collection Book at matapos ang mahabang pag-aaral ay kasalukuyan na natapos na rin ang ating bida na pag-aralan ang lahat ng aklat na nilalaman ng silid. Agad naman na sinubukan ng ating bida ang lahat ng kanyang natutunan at pinagsama-sama ito kasabay nito ang paggamit din ng Law of Viridescent Violet Sword Technique upang makita nito kung gaano na ito kalakas. Agad na inipon ni Yantan ang aura sa kanyang kanang kamay at ipinatama ito sa pader. Nag-iwan ng marka sa lakas ng atake ang ginawang atake ni Yantan. Matapos ang mahabang araw ay umalis rin agad si Yantan sa silid dahil nagsisimula na rin dumilim. Nalipat ang eksena kung saan magkasama ang ating bida at kanyang ina sa isang silid at winika ng kanyang ina habang dinadampot ang kapiraso ng isang pipino na dapat tandaan ni Yantan na gaano man kahirap ang mga pangyayari ay kailangan peren na maging isang lalaki na may paninindigan. Nagpatuloy ang pag-uusap ng mag-ina hanggang sa napagpasyahan na lamang ni Yantan na umalis at sundin ang utos ng kanyang ina na tumungo sa collection books ng Changyang family upang mag-aral, ngunit bago umalis ang ating bida ay pinaalalahanan siya ng kanyang ina na gawin na rin ang homework nito. Subalit sa isip-isip ni Yantan ay lahat ng aklat sa silid ay kanya nang napag-aralan kung kaya't naisipan na lamang ni Yantan pumunta na lamang sa ibang lugar. Ngunit habang si Yantan ay naglalakad ay may naamoy siyang isang mabango at nakakagutom na amoy ng pagkain. Agad nagtungo ang ating bida upang balakin na kumuha ng kapiraso ng pagkain na tinawag niyang turnip cake at dalahan na rin ito ang kanyang ina. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating na rin si Yantan sa silid kung saan nakahain ang isang pagkain at agad na sana itong susunggaban ng ating bidang, ngunit bigla na lamang ito kinuha ng isang tagapaglingkod upang hindi ito makuha ng ating bida. Winika nito na ang young master raw ng family Changyang ay nagnanakaw ng pagkain at hindi raw ito maganda para sa kanya. Agad naman na binyantaan ni Yantan ang tagapaglingkod na siya ay isang young master ng Changya family at hindi raw ba ito natatakot na maparusahan sa ginagawa nito sa kanya. Sumagot naman ang mayabang na tagapaglingkod at winika nito na siya ay isang tagapaglingkod ng third aunt kung kaya't hindi siya magagawang utusan ng fourth aunt ng kanilang pamilya. Ngunit sa kabila nito ay patuloy peren na humingi ang ating bida sa tagapaglingkod ng kapiraso ng turnip cake, subalit lalo lang siyang inansalto nito. Nakasali na rin ang iba pang kasamahan ng tagapaglingkod sa panglalalait sa ating bida, ngunit patuloy peren na nakikiusap ating bida na bigyan siya nito. Hanggang sa lalo pang ininsalto ng mga tagapaglingkod si Yantan at sa halip na biyan ito ay inihulog pa sa lapag ang mga pagkain na hinihingi nito, kung kaya't nagsimula ng mainis ang ating bida at naghanda ng malakas na atake na kung saan ay inipon niya ang aura sa kanyang kamay at inatake ang isang tagapaglingkod. Agad naman na napinsala ang isang tagapaglingkod at tumilapon ito sa hindi kalayuan at kitang-kita rin na bumagsak ito sa lakas ng atake. Sinabi ng ating bida na mula roon ay pagbabayaran niya na ang lahat ng may utang sa kanya. Dam ako tayo kung saan mas pinakita ang atake na ginawa ni Yantan sa tagapaglingkod na sapol na asapol sa mukha, at sa sobrang lakas nito ay kitang-kita ang pagtagas ng dugo sa bibig at ilong nito. Sa sobrang lakas ng atake ni Yantan ay tumalsik sa di kalayuan ang tagapaglingkod at kitang-kita rin ang pagkalat ng aura na ginawang atake ni Yantan.
Nagulantang ang mga tagapaglingkod sa ginawang atake ni Sian Tan at winika nito na sa buong taon daw na pakikinabang ng mga ito sa pera na kinukuha nila sa kanyang ina ng mga tagapaglingkod ay tinitipid pa nito ang mga sangkap na ginamit sa pagluluto. Muling binyantaan ng ating bida mga tagapaglingkod na kung saan winika nito na kapag may mangyari pa ulit na ganito pangyayari ay hindi niya na sila sisantuhan at agad rin tumugon ang mga ito. Lumipat ang eksena kung saan nadatna ni Sian Tan ang kanyang older brother o ang anak ng third wife na nag-iensayo at sa isip ng ating bida ay agad naman niya itong nilait ng dahil sa ginagawa nito na kabalbalan, ngunit nang aalis na sana Sian Tan ay napansin siya nito at nais na ang gawa ng masama ang ating bida. Agad niyang sinundan si Sian Tan at tinawag niya itong little brother. Matapos ang maikling pag-uusap ng dalawa at agad na niyaya si Sian Tan ng kanyang older brother na samahan siya mag-ensayo ngunit sa isip-isip ng ating bida ay matagal-tagal na ring binubuli siya at ang kanyang ina ng kanyang auntie na third wife ng family ay bakit hindi niya ito gawing oportunidad upang maturuan ng leksyon ang mga ito. Agad naman na sinang-ayunan ng ating bida na may nakakalukong ekspresyon ang nais ng older brother ni Sian Tan na si Ke. Agad naman ito napansin ni Ke na older brother ni Sian Tan na parang weirdo ang mga kinikilos ni Sian Tan ngayon ngunit ipinagsawalang bahala na lamang ito ni Chang Yang Ke, sa kadahalinang siya ay nasa ika-4 na level ng Saint Force. Agad na tumungo ang dalawa sa lugar kung saan sila mag-iinsayo at agad ring pinapili no Chang Yang Ke ang kanyang little brother ng mga sandata na kanyang gugustuhin. Ngunit ang ating bida ay pumutol lamang ng kapirasong sanga ng puno at ito lang ang kanyang gagamitin sa pakikipaglaban. Natawa naman ang older brother ni Sian Tan nang makita niya na iyon lamang ang gagamitin sa pakikipaglaban ni Sian Tan, at wika pa nito na humihiling ba ng kamatayan si Sian Tan. Agad na kinausap ni Ke si Sian Tan at sinabi nito na magsisimula na siyang umatake. Ngunit nang atakihin na ni Ke si Sian Tan ay paulit-ulit niya lamang itong naiilagan ng walang kahirap-hirap. Hanggang sa Sian Tan naman ang umatake at madali lamang niya na naitutok ang sanga sa leeg ni Ke. At sinabi ni Sian Tan na si Ke ay natalo na ngunit si Ke ay hindi makapaniwala kung paano ito nangyari kung kaya't winikan nito na ang round na iyon ay hindi pa kasali sa kanilang labanan dahil nang dadaya raw si Sian Tan. Lalo naman inasara ni Sian Tan si Ke na may pang-asar ng ngiti at winika niya na anong ibig sabihin na may pangdaraya na nangyari at hindi niya maintindihan ang sinasabi nito. Agad naman na napikan si Ke at nanggalaiti sa sinabi ni Sian Tan kung kaya't sinigawan niya ito at ang round na yun ay hindi raw kasama sa bilang. Agad naman na tumugon si Sian Tan at sinang-ayunan na lamang ang nais ni Ke at muling magsimula. Sa isip-isip ni Ke ay nahuli siya sa round na iyon dahil minaliit niya ang lakas ni Sian Tan at kung siya ay magsiseryoso ay hindi siya kakayanin ng ating bida. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisip ay napansin niya ang hawak-hawak na sanga ni Sian Tan at winika nito na maari niya bang makita ang hawak-hawak nito na sanga. Agad naman na inabot ng ating bida at sinabi niya kay Ki na ito ay isang ordinaryo lamang na sanga at habang inaabot ni Sian Tan ang kapirasong sanga ay bigla na lamang ito inatake ni Ke at lumipad papalayo ang sanga na gamit-gamit ni Sian Tan. Agad naman na nagalit si Sian Tan at kitang-kita sa mukha nito na hindi siya natuwa sa ginawa ni Ke sa kanya at mula roon ay naaalala niya ang kanyang nakaraang buhay. Kung saan ginamit niya ang Violet Sword Technique sa kanilang labanan ni Old Mandugo. Mula roon ay ginamit ni Sian Tan ang teknik na iyo at binanggit mga salitang The Realm of the Sword God at lumabas ang kulay violet na aura sa katawan nito. Sa kabilang banda naman ay walang kamalay-malay si Ke habang tumatawa na si Sian Tan ay mayroon ng nakahandang atake. Muling namang umatake si Ke patungo kay Sian Tan at winiwika nito na siya ang hinaharap ng Changya family at mapunta na lang sa impyerno ang ating bida. Ngunit sa isang iglap ay ikinumpas lamang ni Sian Tan ang kanyang kamay at biglang tumungo ang sanga ng puno papunta kay Ke, at sa sobrang bilis nito ay huli na nang mapansin ni Ke kung saan ay malapit na siyang tamaan nito, at matapos ang atake na yon na ay nagtamo ng sugat sa pisngi si Ke at kitang-kita ang pagtagas ng dugo nito. Agad naman na sumedya si Ke at tinawag na little brat si Sian Tan at binyantaan ang ating bida na magsusumbong raw siya sa kanyang nanay. Ngunit binyantaan lamang siya ng ating bida na kung tatawagan siya ulit ni Ki na little brat ay papatayin niya ito. Agad naman na kumari pa ng takbo si Ke at sinisigaw ang kanyang ina.
Matapos ang labanan na iyon ay agad na rin na umalis ang ating bida at habang siya papaalis ay may misteryosong tao ang kumuha ng sanga na nakabaon sa lugar na pinaglabanan nilang dalawa at sa isip-isip ng ating bida ay mukhang magbabago na ang ihip ng hangin sa kanilang tahanan. Makalipas ang ilang sandali ay lumipat ang eksena kung saan si Ke ay yakap-yakap ng kanyang ina habang may balot ng tela sa mukha at umiiyak habang ang kanya ina naman na ay galit na nagsasalita sa harap ng kanyang asawa na dapat raw at may gawin sila kay Siantan matapos niya gulpihin si Ke. Ganun rin ang tagapaglingkod na ginulpi ng ating bida. Agad naman na tumugon ang master na paano raw mangyayari iyon dahil wala naman kakayahan si Siantan na mag-cultivate. Matapos ang pagmamagtol ng mag-ina at ng tagapaglingkod ay inutusan niya ito na tawagin Siantan dahil kung totoo man ang mga nagawa nito ay hindi niya ito panghihintulutan. Sa nakaraan nating kwento ay pinaggugulpi ni Siantan ang kanyang older brother at ang tagapaglingkod at may misteryosong tao na dumating matapos ang kanilang labanan kung kaya't dumako naman tayo kung saan matapos magsumbong ni Ke kasama ang kanyang ina sa kanilang ama ay sinabi nito na hindi niya panghihintulutan ang mga ginagawa nito. Pinakita rito kung saan papaalis na ang ama o ang master ng Changyang family habang ang mag-ina na si Ke at ang third wife ay umiiyak dahil gusto nilang maparusahan si Siantan at mga idol hindi ko rin alam kung bakit namamaga ang pisngi ng ina ni Ke dahil wala naman pinakita na eksena kung paano namaga ang pisngi nito. Maya-maya lang ay dumating ang ina ni Siantan at winika nito na hindi na nila kailangan pa na hanapin ang ating bida at inako na lang nito ang kasalanan na nagawa ng kanyang anak. Agad naman na tumugon ang master na kung saan winika nito na kung hindi si Siantan ang nanakit kay Ke ay sino naman ang salarin sa panggugulpi rito. Sumagot naman ang ina ni Siantan at sinabi nito na palihim niya na sinusundan si Siantan upang protektahan dahil hindi kayang mag-cultivate nito at nag-aalala siya na baka mabuli lamang ang ating bida. Winika rin ng ina ni Siantan na nakita niya na binubuli nila ang ating bida kung kaya't tinuruan niya ang mga ito ng leksyon. Agad naman na nagmakaawa ang tatlo dahil wala naman raw silang ginagawang masama kay Siantan at pinagdidiinan pera ng third wife na halata naman na inaako ng ina Siantan ang kasalanan nito sapagkat ayaw niyang maparusahan ang ating bida. At sa pangako na ginawa ng ina ni Siantan ay binigyan na lamang ito ng kaukulan parusa kung saan ay tatagal ng 1 buwan. Patuloy ang bangayan ng dalawa hanggang sa paunti-unti nang umaalis ang master. Lumipat ang eksena kung saan si Siantan ay nakaupo at sinusungkit nito ang mga bituin. Habang nag-aantay na may dumating upang siya ay maparusahan ngunit sa hindi inaasahan ay biglang may umatake mula sa kanyang likuran. Agad naman itong napansin ni Siantan at kanya naman itong naiwasan at isang nakamaskarang lalaki ang umatake sa ating bida habang hawak-hawak nito ang punyal. Winika nito na sino ka para saktan ang ikatlong young master. Ngunit sumagot lamang si Siantan na kung siya ba ang ipinadala ng third wife. Muling umatake ang lalaking nakamaskara at naiwasan lamang ito ni Siantan. Matapos maiwasan ng ating bida ang atake ay humanda ito ng isang pangmalayuan na atake na kung saan ay inilabas nito ang kanyang pulang aura sa kanyang kamay. Ngunit ito ay agad naman na naiwasan ng ating bida. Mula roon ay nalaman ni Siantan na ang kanyang kaharap ay nasa level 4 na ng Saint Force kung kaya't gumanti na rin siya ng atake gamit ang kapiraso ng sanga tungo sa kalaban. Gulat na gulat naman ang lalaking nakamaskara sa ginawang atake ni Siantan at paano raw siya masasaktan ng kapirasong sanga lamang at agad naman na sumagot ang ating bida na sinong nagsabi na hindi ka kayang saktan ng kapirasong sanga. Mula roon ay muling pinalabas ni Siantan ang kanya aura at ginamit muli ang teknik tungo sa kanyang kalaban. Agad naman na nagulat ang lalaking nakamaskara at tinamaan ito at kitang-kitang ang pagkaati ng kanyang suot-suot na maskara matapos tamaan ng atake ni Siantan. Gulat na gulat si Siantan matapos niyang makita kung sino ang nasa likod ng maskara na iyon. Ito pala ay ang kanyang ama at maluha-luha pa ito nang malaman niya na may kakayahan pala si Siantan na gumamit ng Saint Force. Agad naman na nag-usap ang mag-ama at inamin ni Siantan na matagal na niya kayang gamitin ang Saint Force at siya rin ang nanakit sa kanyang older brother at sa tagapaglingkod. Binika naman ng ama nito na bakit hindi agad nito pinaalam na kaya niya palang gumamit ng Saint Force ngunit sumagot lamang si Siantan na bakit kailangan niya pa itong ipaalam. Dahil noong siya ay pinupuri pa ng lahat at tinuturing na genius ay lahat ng resources at treatment ay nakatun sa kanya ngunit nang malaman na wala siyang kakayahan ay agad nagbago ang mga pagtingin nito sa kanya at kanyang ina.
Nagpatuloy ang pag-uusap ng mag-ama hanggang si Sian Tan ay umalis na lamang ng may puot na nararamdaman at sinisisi ang kanyang ama sa pagiging hindi patas nito. Sakto naman na dumating si Uncle De matapos umalis ng ating bida at winika nito sa master na dapat siyang humingi ng tawad kay Sian Tan at aminin nito ang kanyang pagkakamali. Habang ang master naman ay lumingon kung saan naaroon si Uncle De habang lumuluha. Nag-usap ang dalawa habang naglalakad sa loob ng Changyang House at naikwento ni Uncle De na si Sian Tan ay palihim niya ng sinusundan sa lahat ng ginagawa nito sa mga nakalipas na taon at takang-taka naman ang master dahil ang lumabas sa pagsusuri na ginawa kay Sian Tan ng makalipas na taon ay wala siyang kakayahan na mag-cultivate. Ganun rin si Uncle De na nagtataka at napansin niya na parang may mali sa ginagawa nilang pagsusuri sa kanilang young master. Matapos ang mahabang pag-uusap ni Uncle De at ng master ay nalipat ang eksena sa Changyang bus study, kung saan ay naruroon ang third wife at ang anak niyang si Ke at naririto rin ang ina ni Sian Tan. Patuloy pero nag-aaway at nag-aasaran ang dalawa hanggang sa dumating na ang master kasama ang ating bida at winika nito na nalaman niya na si Sian Tan talaga ang may dahilan kung bakit nasaktan si Ke at ang isang tagapaglingkod. Agad naman na nagsisigaw ang third wife na kailangan nilang parusahan si Sian Tan ngunit winika ng master na nalaman niya rin na totoong binubuli ni Ki at ng tagapaglingkod ang ating bida kung kaya't walang dapat managot sa mga pangyayari. Habang si Sian Tan naman ay patuloy lang sa pang-asar sa third wife. Hindi naman makapaniwala ang ina ni Sian Tan at third wife na ito ay palalampasan lamang ng master. Agad naman na hindi sumang-ayon ang third wife sapagkat si Ki ang future ng Changyang family at paano nangyayari ito. Ngunit sumagot lamang ang master na simula sa araw na iyon ay kung sino man ang hindi rumspeto sa kanyang anak o kay Sian Tan at ina nito ay makakatanggap ng kaukulang parusa. Matapos ang kasunduan na iyon ay inutusan ng master ang ina ni Sian Tan na gamutin na lamang mga sugat na natamo ng mag-ina kung kaya't sinunod naman ito ng ina ng ating bida. Matapos mapagaling ang mga sugat nito ay lumapit ang master kay Sian Tan upang kausapin ito at winikan nito na sa kabila ng lahat ay kailangan pa rin maparusahan ni Sian Tan at ang parusa na iyon ay sumunod kay Uncle De papunta sa secret room na nasa likod ng bundok at mag-insayo hanggang sa maabot nito ang level 8 ng Saint Force. Hindi naman makapaniwala ang tatlo at nais rin ni Ki na siya ay maparusahan din. Agad naman iniabot ng master ang sulat sa ating bida at nais nito na buksan niya lamang ito kapag naabot na ni Sian Tan ang level 8 ng Saint Force. Makalipas muli ang 7 taon ay lumipat ang eksena kung saan nag-uusap ang dalawa sa isang silid na si Uncle De at ang master ng Changyang family. Kinakamusta ng master ang pag-cultivate ni Sian Tan sa loob ng 7 taon ngunit sa loob ng mga nakalipas na taon ay 7th level pa lamang ang naaabot ng ating bida at ibang-iba ito kumpara sa mga nakalipas na taon. Subalit para kay Uncle De ay maituturing na genius ang ating bida sapagkat sa edad nito na 14 years old ay naaangkop lamang ang cultivation nito sa kanya at kung kailan man gugustuhin ni Sian Tan na mag-breakthrough sa 8 level kakayanin niya anumang oras. Agad naman na napaisip ang master o ama ng ating bida na kung hindi pa magbe-breakthrough si Sian Tan ay panibagong buong taon na naman ang aantiyan nito bago mabuksan ang liham. Ako tayo kung saan ang ina ng ating bida ay nagre-relax at sakto rin naman na dumating na ang pagkain para sa kanilang dalawa ni Sian Tan. Pinakita rito kung saan si Jian Chen o mas kilalang si Sian Tan ay nasa 14 na taong gulang na nagko-cultivate sa isang silid at kitang-kita na may kakaibang nangyayari sa kanya. Mula roon ay ipinakita ang mga dating kasamahan ni Jian Chen na inatake ng mga kalaban at pinagsasaksak at ito ay mga duguan. Biglang nagising si Jian Chen o si Sian Tan at napagkanto nito na isa lamang pala iyong panaginip. Sa isip-isip ng ating bida ay masyado na siyang naging kampante sa mga lumipas na taon at alam niya sa sarili niya na ngayon niya lamang naramdaman ang init ng tahanan kumpara sa nakaraan niyang buhay kung kaya't nakalimutan niya na magpalakas ng husto. Mula roon ay inisip ng ating bida na dapat hindi niya kalimutan na dapat siyang magpalakas upang makabalik sa kanyang dating mundo. Makalipas ang ilang sandali ay nag-breakthrough na rin si Sian Tan sa 8 level ng Saint Force at agad niya itong binalita sa kanyang Uncle De at ama. Tuwang-tuwa naman ang dalawa sa nalaman nila na nakapag-breakthrough na si Sian Tan at mula roon ay binuksan na rin niya ang liham na iniiabot ng kanyang ama nung nakalipas na taon. Ang nakasulat rito ay letter of admission kung saan si Sian Tan ay makakapasok sa isang academy na tinatawag na Kargath Academy na ina-attenden ng mga genius cultivator at ang mga naabot lamang ang 8 level of Saint Force bago umabot sa edad na 18 years old ang maaring pumasok rito.
Agad naman na pinuri si Sian Tan ng kanyang ama dahil sa naabot nito at mula roon ay napagpasyahan nila na umalis patungo sa Kargath Academy gamit ang isang malaking ibon at kitang-kita ang saya na nararamdaman ni Sian Tan. Ngunit bago umalis ang ating bida ay kinausap muna siya ng kanyang ina upang pabaunan ito ng mga libro na kanyang sinulat dahil nag-aalala ito na ito ang unang beses na mawawala ang kanyang anak na si Sian Tan sa kanyang ina kung kaya't nakasulat roon ang mga payong na ginawa ng kanyang ina. Agad rin naman na sumagot si Sian Tan na hindi na siya bata at kayang-kaya niya na ang kanyang sarili. Binika naman ng kanyang ina ng may nakakatawang ekspresyon na kapag malaman ng third wife na si Sian Tan ay Totanggo sa Kargath Academy ay siguradong magkakasakit iyon at magagalit. Pinuri rin siya ng kanyang ina sa ginawa nito. Maya-maya lang ay nagsalita na rin si Uncle De na kailangan na nilang umalis upang hindi sila mahuli sa kanilang pupuntahan. Agad naman na sumang-ayon ang ating bida at sumakay na ito sa ibon na may kalahating layon o tinatawag na griffin. Bago umalis ang ating bida ay pinayuhan siya ng ama nito at kanyang ina na mag-ingat at madalas na pagpadala ito ng mensahe. Mula roon ay sumigaw na ang griffin at sila ay lumipad na papalayo at habang papalayo ay kitang-kita ang saya at kasabikan ni Sian Tan. Habang lumilipad sa ere ay naaalala naman ni Sian Tan ang nakaraan niyang buhay kung saan ay bago niya lang muli naranasan ang lumipad kung kaya't namimos niya muli na maranasan ito. Mula roon ay binanggit ni Uncle De na ang kanilang young master ay lubhang kakaiba sapagkat ito ay naiiba sa kanyang elder brother noong isinakay niya ito rito. Dahil ang kanyang elder brother ay takot na takot sa buong biyahe nila nang sila ay nasa ere patungo rin sa Kargath Academy. Nagulat naman si Sian Tan nang malaman na siya ay may nakakatanda pa palang kapatid. Agad naman na natawa si Uncle De dahil nakalimutan niya itong sabihin kay Sian Tan kung kaya't nagsimula na siyang ikwento ang tungkol sa kanyang elder brother na si Chang Yang-hu. Ang elder brother niya na si Chang Yang-hu ay anak ng First Lady at matapos pakasalan ng Master ang Third Lady ay hindi sumang-ayon ang First Lady at Second Lady kung kaya't itinakas nito ang kanyang anak at bumalik sa kanyang ina at pinutol nito ang ugnayan nila mula sa Master ng Chang Yang family. Agad naman ito naintindihan ni Sian Tan kung kaya't hindi niya ito nakilala dahil sa mga nangyari. Sa isip-isip ng ating bida kung ang kanyang ina ay walang kakayahan ay malamang napaalis na rin siya sa kanilang tahanan. Binika naman ni Uncle De na noong ipidala ang kanyang elder brother sa Kargath Academy ay 17 taon pa lamang ito at naabot na rin ito ang 8 level of saint at ngayon maman ay siya na naman ang ipapadala sa academy ay buksan niya ang mga mata niya upang malaman ang laki at lawak ng mundo. Agad naman sumagot si Sian Tan at agad naman nagpasalamat si Sian Tan dito. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating na rin ang ating bida at si Uncle De sa Kargath Academy sakay-sakay ng isang griffin. At mula roon ay dahan-dahan silang bumaba tungo rito at hindi rin nagtagal ay nakalapag na sila sa Kargath Academy. Sa paglapag ng ating bida ay naruroon rin ang kanyang elder brother na si Chang Yang-hu, upang siyang ay welcome sa kanyang pagdating. Tuwang-tuwa naman ang elder brother ni Sian Tan sa pagdating nito ngunit si Sian Tan ay tila nahihiya dahil sa pinaggagawa nito. Hindi rin nagtagal ay lumapit na si Chang Yang-hu upang ito ay batiin ngunit winika naman ni Uncle De na ang kanilang ama ay iniisip siya nito subalit agad naman na sumagot si Chang Yang-hu na wag niya nang banggitin ito sa kanya sapagkat wala na siyang pakialam rito. Matapos ang pag-uusap nila ni Uncle De ay binati naman ni Chang Yang-hu ang kanyang younger brother at ganun rin naman si Sian Tan. Winika naman ni Chang Yang-hu kay Sian Tan na kung sino man ang magtatangkang mangbuli sa ating bida ay isumbong niya lamang ito sa kanya at siya na ang baalang maghigantay habang si Uncle De naman ay nagpaalam na upang pumunta sa principal office ng Kargath Academy. Sumagot naman si Chang Yang-hu at winika nito na siya na ang bahala kay Sian Tan upang ilibot sa Kargath Academy. Manghang-mangha naman si Sian Tan sa kanyang elder brother sa pagiging responsible nito. Ngunit itinuro lamang ng kanyang elder brother ang 2 gusali ng Kargath Academy at natapos rin agad ang kanilang paglilibot rito. Agad naman na nadismaya si Sian Tan. At sa isip-isip nito ay kanya nang binabawi ang kanyang sinabi kanina. Nagsalita naman ang kanyang elder brother at sinabi nito na bukas na ang kompetisyon ng mga freshman at isinali niya rito ang ating bida dahil alam niya na kakayanin ni Sian Tan na makisalamuha at makisama rito sa bagong environment. Sumagot naman si Sian Tan at winika nito na nagkakamali ang kanyang brother sa kanyang pagkakaintindi sapagkat bukas ay ang paglalaban ng mga bagong estudyante ng Kargath Academy. Agad naman na iniabot ng kanyang elder brother ang badge nito at galingan raw ng ating bida sa darating na labanan.
Ngunit tila hindi naman interesado ang ating bida sa competition na iyon. Ngunit habang nag-uusap ang dalawa ay may nakalimutan naman ang kanyang elder brother kung saan ang papel ni Siantan para sa registration kung kaya't dali-dali itong umalis at sinabihan na lamang si Siantan na pumunta na lamang sa cafeteria at kumain. Naiwan naman si Siantan na nakatayo at dismayang-dismaya dahil iniwan siya ng basta-basta ng kanyang elder brother. Lumipat ang eksena kung saan si Siantan ay nasa loob na ng isang cafeteria at kumakain na ito nang biglang may isang kumag na estudyante na hinampas ang lamesa ni Siantan at inaangkin nito ang lamesa ni Siantan at pinapahanap siya ng ibang lamesa na pagkakainan. Agad naman muling nagsalita ang kumag kung siya ba ay narinig ng ating bida. Agad naman na sumagot ang ating bida at sinabi nito na kung gusto nilang kumain ay maupo na lamang sila at kumain at ang lamesa na ito ay kabilang raw sa pagmamaya-ari ng academy at kailan pa naging kanila ang lamesa na iyon. Nagpatuloy ang pag-uusap ng dalawa at hanggang sa nagpantig ang pandinig ng isang kumag at winika nito na sa suot-suot daw na pananamit ng ating bida ay halata raw na galing siya sa isang mayamang pamilya at saan siyang pamilya na bibilang ngunit winika rin ito na hindi po nang hihintulutan ng academy ang pag-aaway ng mga nobles sa kanilang paaralan. Naupo ito sa harap ni Siantan at binyantaan niya ang ating bida na kaya niyang sirain ang academic status ng ating bida at kung nais niya bang magpatuloy sa ginagawa nito. Matapos pagbantaan ng isang kumag si Siantan ay dumako tayo kung saan nag-uusap-usap ang mga ibang estudyante sa paligid at winika ng isa na. Paano nagkaroon ng lakas ng loob ang freshman na ito na insultuhan sila? Ngunit sa kabila ng ginagawa ng kumag sa ating bida ay hindi man lang natinag si Siantan. Sa halip, napailing siya at napaisip na napaka-ignorant ng mga kumag at paulit-ulit niya nang nakita ang ganito sa nakaraang buhay niya. Yung tipong ipagyayabang ang kanilang pamilya at magsasalita ng mapanakit. Sa gitna ng kanyang pag-iisip ay naputol ang kanyang konsentrasyon nang biglang sumigaw ang isa sa mga kumag at winika nito na kinakausap pa siya ng mga ito. Kasunod nito, ang isa pang kumag at sinigawan din siya at sinabi nito na bastos raw si Siantan at ano bang ginagawa niya. Ngunit wala naman dito pakialam ang ating bida at patuloy lang siya sa pagsubo ng pagkain. Hanggang sa napikan na ang isang kumag at hinayla nito ang tela ng lamesa kung saan winika nito na kain lang raw ng kain ang ating bida. Hindi rin nagtagal ay inatake nito si Siantan ngunit madali lamang nito na iwasan ng ating bida. Matapos umatake ng kumag sa ating bida ay agad naman ito binawian ni Siantan ng atake sa bandang batok nito ng walang kahirap-hirap at sa isang iglap ay bumagsak sa lapag ang kumag habang ang dalawang kasamahan nito ay gulat na gulat sa pangyayari. Patuloy pa rin na kumakain si Siantan at lalo lang niya inasar ang kumag kung saan ay sinabi na nito walang kwenta ang martial arts nito at kanyang foundation ay napakahina. Agad naman na nakatayo ang kumag at binyantaan ang ating bida na papatayin niya raw ito. Ngunit sa gitna ng kanilang girian ay may isang matabang lalaki ang nagsalita at pinapatigil ang paglalaban ng dalawa at winika nito na tapos na siyang kumain at ibibigay niya na ang lamesa o pwesto nito sa mga kumag. Sumagot naman ang kumag at winika nito umalis na lamang ang matabang lalaki dahil wala siyang kinalaman sa away nilang dalawa. Habang si Siantan naman ay patuloy pa rin sa pagkain. Agad naman na humarap ang matabang lalaki at sinabi nito na hindi na nila kailangan dalawang mag-away. Ngunit sumagot lang naman ulit ang kumag at pinapaalis niya pa rin ito. Hanggang sa tinuwanan lamang ito ng matabang lalaki at habang tumatawa ito ay bigla siyang inatake ng kumag. Ngunit sa hindi inaasahan ay baliwala lamang ito sa matabang lalaki dahil ang kanyang balat raw ay makapal at kung gusto siya atakihin ng kumag ay hahayaan niya lang ito sapagkat hindi raw siya natatakot sa sakit na maramdaman. Sa kabilang banda naman ay halos mangiyak-ngiyak ang kumag habang nakatingin sa kanyang kanang kamay. Samantala ang dalawang pang natitirang kumag ay nagalit at winika ng babaeng kumag na gusto ba raw talaga na magolpi ng matabang lalaki kung kaya't inutusan nito ang isa pang kumag na golpihin ito. Agad naman na sumunod ang isang kumag subalit sumigaw ang ating bida at winika nito na wag na silang mangdamay pa ng iba at siya na lamang ang pantiryahin ng mga ito. Nakinig naman ang isang kumag at pinayuhan nito ang isang kumag na iwasan na lang nila na magkaroon ng gulo sa pagitan nilang dalawa sapagkat ang mga noble student ay hindi maaring makigulo sa mga poor student ng academy. Samantala ang ibang estudyante naman ay umalis na lamang sapagkat ayaw nilang madamay sa gulo na nangyayari. Matapos ang pag-uusap ng dalawa ay natuon naman ang pansin ng mga kumag sa ating bida kung kaya't sinabi nito sa ating bida na sinubukan raw ni Siantan na insultuhan ang kanilang clan at gusto raw ba nito maalis sa academy.
Agad naman muling nagsalita ang kumag at may pagbabanta kung saan winika nito sa ating bida na gusto raw ba umalis ng ating bida sa academy nang may bali sa braso o sa binti. Winika naman ng ating bida na nais niya itong makita habang hawak-hawak nito ang kapiraso ng chopstick. Subalit habang nag-uusap ang dalawa ay may biglang dumating kung saan ito ay tumalon sa itaas ng ating bida at winika nito na gusto niya rin makita ang sinasabi ng kumag at winika rin ito na sino ang mapang-ahas na insultuhan o pagbantaan ang ating bida. Nagulat naman si Sian Tan habang ang lalaking mataba ay kalmado lang sa likod na nakatayo. Makalipas ang ilang sandali ay lumapag na rin sa ibabaw ng lamesa ang misteryosong lalaki sa pagitan ni Sian Tan at ng kumag na kung saan ito pala ang elder brother ni Sian Tan. Ngunit sa kasamaang palad ay nabutas ang dapat sana paglalapigan nito. Hindi rin nagtagal ay pinagbantaan ng elder brother ni Sian Tan na si Chang Yang-ho ang mga kumag kung saan hinamon niya ito ng isang labanan at kitang-kita naman sa likod si Sian Tan na manghang-mangha rito. Habang nasa kaligitnaan si Chang Yang-ho ng pagbabantes sa kumag ay naalala niya ang papel na hawak nito at agad niya naman iniabot ito sa ating bida. Kung saan ito ang registration paper for freshman tournament. Habang nag-uusap ang magkapatid ay narinig naman ito ng isang kumag. At winika nito na ito pala ang fourth brother ni Chang Yang-ho kung saan ay ipinagyabang lamang ito ni Chang Yang-ho sa kumag na talentado rin si Sian Tan tulad niya. Nagpatuloy sa pangbabanta ang dalawang kumag sa ating bida hanggang sa napagpasyahan na lamang ng isang kumag na tigilan si Sian Tan sapagkat kilala niya si Chang Yang-ho bilang isang mad dog, kung kaya't nagdesisyon na lamang itong umalis at sa darating na lamang na competition tuturuan ng leksyon ang ating bida. Matapos ang mahabang araw ay iniwan na ni Chang Yang-ho ang kanyang nakababatang kapatid na si Sian Tan. Habang naglalakad palayo, sinabi niya, may mahalaga akong aasikasuhin. Ikaw na munang bahala rito, tingnan mo na lang ang paligid. Naiwang mag-isa si Sian Tan at dismayadong napabuntong hininga sa isip-isip ng ating bida ay ang kanyang elder brother ay madaming dahilan para umiwas. Iniwan na naman siya nito kahit na alam niyang walang kilala rito si Sian Tan. Ramdam ang kanyang pagkadismaya sa ginawa ng kanyang elder brother. Habang nakatayo at bitbit ang mga papel ay napaisip si Sian Tan na ito ang unang araw niya rito at wala siya kilala, at hindi niya alam kung paano sisimulan at paano niya ito kakayanin. Bulong niya habang tumingin sa kapaligiran. Mula roon ay naalala ni Sian Tan ang lalaking mataba at winika nito na maaari daw sila maging magkaibigan at pwede rin na humingi ng tulong rito ang ating bida sa kahit anumang bagay. Biglang umupo si Sian Tan at sinasabi nito sa kanyang sarili na bakit pa kailangan niyang mag-participate sa darating na freshman tournament dahil sa tingin niya ay boring naman ito. Maya-maya lang ay napagpasyahan na ng ating bida na tumayo at maglakad-lakad na lang sa paligid. Sa gitna ng kagubatan, habang ang araw ay papalubog na, nagmistulang mapula ang kalangitan at ang mga punong nakapaligid. Sa gitna ng tanawin may dalawang estudyante ang nag-uusap at ang isa ay winika na, "Senior brother," habang ang lalaking estudyante naman ay mahinahong tumugon ng junior sister. Nagpatuloy ang kanilang usapan habang ang ating bida ay nasa likod ng mga puno at matataas na damo at sa isip-isip ng ating bida ay, sa dati niyang clan ay madalas gawin ang mga ganitong bagay. Parang pareho lang talaga kahit saan siya magpunta, sa kabila ng kanyang pag-iisip ay may napansin siya na mga nakaitim na kumag na parang nakasuot ng tila isang assassin. Nilait naman agad ito ni Sian Tan mula sa kanyang kaisipan. At nagpas siya na sundan ito. Lumipat ang eksena kung saan may apat na kalalakihan na nagpaplano ng hindi maganda at nais nitong magpanggap ang tatlo nitong kasamahan bilang mga bandido at ang isa sa kanila ang magpapanggap bilang tagapagtanggol para makuha ang loob ng babae na kanyang natitipuhan. Agad naman itong naintindihan ng tatlong kumag kung kaya't nagsimula na silang kumilos. Sa hindi kalayuan ay naruroon pala ang ating bida at nagmamasid lamang ito sa mga kumag. Agad naman na bumaba ang ating bida mula sa kanyang kinalalagyan dahil hindi siya papayag na gawin ng mga kumag ang mga ninanais nito kung kaya't nagdesisyon si Sian Tan na pigilan ito. Makalipas ang ilang oras ay dumating na ang takip silim kung saan may isang babae na naglalakad sa gitna ng kagubatan at dilim. Sa pagdating ng takip silim ay naruroon pa rin ang dalawa na kung saan ay namangha ang lalaking estudyante sa angking kagandahan ng babae na paparating at winika nito na siya ba ang babaeng freshman na pinag-uusapan ng karamihan habang kurot-kurot ng isang babae ang kanyang tainga. Maya-maya lang ay biglang dumating ang tatlong kumag kung saan ay hinaranggan nila ito sa daan at winika na kung maari ba siyang sumama sa kanila ngayong gabi.
Habang ang babae naman ay takot na takot sa pagsagot ay winika nito na ano ang kailangan nila at huwag silang lumapit. Biglang umatake ang isang kumag at nang susunggaban niya na sana ito ay madali lang nahawakan ng babae ang kamay nito. Matapos mahawakan ng babae ay agad niyang binalibag ang kumag. Sa sobrang lakas ng pagkakabalibag dito ay nawasak ang kanilang kinatatayuan. Hindi naman makapaniwala ang dalawang natitirang kumag dahil akala nila ay mahina lamang ang babae at walang kakayahan. Agad naman na nagsalita ang babae at winikan nito na ayaw niya raw ng gulong ngunit pagdating daw sa masasamang tao ay hindi niya raw ito pagbibigyan. Agad naman pinakita ang ating bida kung saan hawak-hawak nito ang Big Brother ng tatlo at kitang-kita na babusurado ito kay Sian Tan. Nagulat naman ang dalawang kumag at winikan nito na tulungan sila ng kanilang Big Brother. Agad naman kumaripas ng takbo ang kumag matapos mabagbag ni Sian Tan ngunit sa kasamaang palad ay ang ating bida pa ang napagbintangan na siya ang Big Brother ng mga kumag. Agad naman ito dininiya ni Sian Tan subalit ang babae ay agad humanda ng atake. Samantala ang dalawang kumag naman ay takang-taka kung sino ang tinatawag ng babae na Big Boss ng mga kumag. Nainis naman dito ang ating bida at winika na pagbibiyan niya raw ito at humanda na rin siya ng isang atake. Ngunit biglang may nagsalitang misteryosong babae at pinahihinto ang dalawa sa paglalaban at ginamit nito ang kanyang aura upang patigilan ang ating bida sa paggalaw. Mula roon ay napagtanto ni Sian Tan na hindi niya maigalaw ang kanyang buong katawan. Namangha naman ang babae na makita ang misteryosong babae at ito pala ang kanyang master. Agad na winika ng misteryosong babae na mahigpit na ipinagbabawal ng akademi ang paglalaban. Naintindihan naman ito ng babae na kalaban ni Sian Tan kung kaya't humingi ito ng tawad sa kanyang master at nagdesisyon ng umalis ngunit bago ito umalis ay winika nito na si Sian Tan daw ay isang masamang tao. Agad naman na tumugon si Sian Tan na hindi sila nagkakaintindihan. Bago umalis ang babae ay inasar pa nito si Sian Tan sa pamamagitan ng pagdila rito. Habang papalayo ang babae ay nakatitig lamang kay Sian Tan ang master at winika nito na ang katawan daw ng ating bida ay sadyang kakaiba kung kaya't nagtaka ang ating bida at nagulat dahil sa narinig nito. Agad na lumapit ang master kay Sian Tan at winika nito na huwag matakot ang ating bida dahil hindi niya naman ibubulgar ang sekreto nito karugtong ang mga salita na ang batang galing sa Changyang clan. Nagulat naman ang ating bida dahil nalaman ng master kung saan siya nanggaling na pamilya. Bago paalisan ng master si Sian Tan ay winika nito na kailangan niya munang patunayan ang kakayahan ni Sian Tan dahil kung hindi ay papatayin niya ito. Agad na naglabas ng aura ang master at binyantaan ang ating bida na tandaan raw nito ang mga sinabi niya sa araw na iyon. Habang lumilikha ng isang portal at paunti-unting lumulubog rito ang ating bida. Bago tuluyang lumubog si Sian Tan ay may pauling winika ang master na kung saan raw ay ituring ito ng ating bida na isang pagbitang regalo. Makalipas ang ilang sandali ay biglang napunta si Sian Tan sa gitna ng kagubatan at nagtatanong sa kanyang sarili kung isa ba yung teleportation skill na ginamit ng master sa kanya. Nagtataka ang ating bida kung saang lugar siya napunta nang biglang dumating ang kanyang elder brother na si Changyang Hu at tinawag siya nito. Nagtaka naman si Changyang Hu kung paano napunta roon si Sian Tan. Ngunit agad naman na napansin ni Sian Tan na sugatan ang kanyang elder brother kung kaya't kanya itong Ainul Alayan. Habang Ainul Alayan naman ito ni Sian Tan ay sinabi ni Changyang Hu na binalak niya raw na kumuha ng Demon Core at ibigay ito sa ating bidang ngunit sa kasamaang palad ay 3-grade demon ang nakalaban nito. Akala niya raw ay mamamatay na siya at mabuti na lang ay nasa tamang oras lamang ang kanyang pagdating. Agad naman na iniabot ng elder brother ni Sian Tan ang core sa kanya upang i-absorb ito at mas lumakas ang ability power ng ating bida para makatulong sa darating ng freshman tournament. Agad naman itong kinuha ng ating bida at winika nito na iyon ba ang dahilan kung bakit nagmamadali ang kanyang elder brother umalis sapagkat ito pala ang aasikasuhin nito. Tumugon naman si Changyang Hu na kailangan ni Sian Tan pagbutihin ang freshman tournament, ngunit sa isip-isip ni Sian Tan ay gaano daw ba kahalaga ang tournament na iyon at sinakripisyo pa ng kanyang elder brother ang kanyang buhay para lang dito. Biglang naupo at nahiga ang kanyang elder brother at nagulat naman si Sian Tan sa ginagawa nito kung kaya't napatanong si Sian Tan kung ano raw bang ginagawa nito. Agad naman na nagdrama ang kanyang elder brother at sinabing dito na raw nagtatapos ang kanyang buhay at wag raw kalimutan ni Sian Tan na dalhin ang kanyang abo sa kanilang tahanan. Ngunit napakamot na lamang si Sian Tan sa kanyang ulo at winikang wala naman raw malubhang pinsala na natamo ang kanyang elder brother at paano raw mamamatay ito.
dahil nasuri na ni Xian Tan ang mga sugat nito. Gulat na gulat naman si Chang Yang-hu sa sinabi ng ating bida. Tawang-tawang naman ito dahil akala niya ay siya ay mamamati na sabay suka ng dugo. Binika naman ni Xian Tan kung wala siya rito ay maaring mamatay nga ang kanyang elder brother dahil sa mga pagdurgo ng mga sugat nito. Matapos balutin ni Xian Tan ang mga sugat ng kanyang elder brother ay agad na rin silang umalis kung saan ay kanyang bitbit ito sa likod. Sa kabilang banda naman ay nasa itaas ang master kung saan ay pinagmamasdan ang magkapatid habang sila'y papalayo, at winika nito na ang paglalakbay ng dalawang magkapatid ay magiging mahaba at mabigat. Makalipas ang isang araw, iyon na ang nakatakdang araw upang ganapin ang freshman tournament kung saan malapit nang magsimula. Kitang-kita ang dami ng tao na manunood sa freshman tournament at pinag-uusapan nila kung sino kaya ang mananalo at tatanghalin na champion sa tournament na ito. Samantala, ang iba naman ay nagmamadali dahil baka maubusan sila ng pwesto. Pinakita rito ang lugar kung saan may 4 na entablado sa gitna ng gusali. Kitang-kita naman ang pagkasabik ng ating bida sa dami ng tao na naroon. Hanggang sa biglang may malakas na boses na sumisigaw at sinabi na ang Changyang House raw ay aabot sa tuktok at walang makakatalo rito. Ito pala ang kapatid na lalaki ni Xian Tan na si Chang Yang-hu, at isinigaw nito na gawin ng ating bida ang lahat ng kanyang makakaya upang manalo. Agad naman sumang-ayon si Xian Tan na hiyang-hiya sa ginagawa ng kanyang kapatid na lalaki. Isang lalaki ang nagsalita mula sa gitnang entablado, at sinabi niya, "Ako si Bai En, ang pangalawang pangulo ng Kargath Academy. Ngayon ay ang patimpalak ng mga baguhan. Ang unang ganting pala ay ang Third Demon Corps kung sino man ang makakakuha ng first place. Pangalawa ay ang Second Grand Demon Corps para sa second place at ang pangatlo at pang-apat ay makakakuha ng First Grade Corps at Purple Spirit Stone. Ang nangungunang 50 kalahok ay makakatanggap ng tig-isang Purple Crystal Coin. Maraming estudyante ang natuwa, lalo na ang mga galing sa simpleng pamilya, dahil ang Purple Crystal Coin ay malaking tulong sa kanila. Samantala, ang dalawang kumag naman ay pinagtatawanan at nilali ang mga ito. Bago mag-umpisa ang competition, inanunsyo pa niya ang mga alituntunin at mga pinagbabawal sa paligsahan kung saan bawal gumamit ng anumang sandata at bawal patayin ang kalaban. Mula roon, inanunsyo ng Vice Principal na ang competition ay magsisimula na. Nagsimula ang eksena kung saan katabi ni Xian Tan ang dalawang kumag na patuloy siyang binabantaan. Ngunit wala siyang pakialam sa kanila dahil alam niyang hindi siya matitinag ng mga ito. Agad na umalis si Xian Tan upang huwag na lamang patulan ang dalawang kumag. Subalit bago siya umalis ay kitang-kita ang galit at inis ng dalawa sa kanya. Makalipas ang ilang sandali ay nagsimula na ang laban. Sa unang round ay si Xian Tan agad ang unang nasa entablado. Madali niyang tinalo ang kalaban gamit lamang ang isang suntok. Samantala, sa kabilang entablado naman ay naroon ang isang kumag na kalaban. Pinabagsak niya ang kanyang kalaban sa sahig gamit ang brutal na paraan. Sa pangatlong entablado naman ay naroon ang matabang lalaki na nakausap ni Xian Tan sa cafeteria. Siya pala ay si Taida na nanalo rin sa kanyang laban. Matapos ang ilang oras ay natapos na ang first round at umabot na ang labanan sa quarterfinals. Sa unang laban ng quarterfinals ay nagkaharap si Xian Tan at ang babaeng kumag na nagngangalang Katie Quilly. Agad namang umakyat sa entablado si Katie Quilly at sinabi nito na maswerte si Xian Tan na nakaabot pa sa quarterfinals habang may mapanirang ngiti sa kanyang mukha. Si Xian Tan naman, na tila abala pa sa pag-iisip at panunungkit ng bituin, ay winika na sa di inaasahang pagkakataon ay magkikita pala sila rito. Samantala ang kanyang elder brother ay todo suporta sa kanya mula sa gilid ng entablado. Nagsimula ang laban ng unang umatake si Katie Quilly. Gayunpaman, bawat atake niya ay madali lamang naiwasan ni Xian Tan na hindi man lang gumalaw mula sa kanyang pwesto. Nagulat si Katie Quilly at nagtataka sa mga kakayahan ni Xian Tan. Nang matapos ang huling atake niya ay si Xian Tan naman ang sumugod gamit ang kanyang kaliwang kamay. Habang papalapit ang suntok ni Xian Tan kay Katie Quilly ay nagulat ito. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon ay biglang tumigil ang atake ng ating bida. Habang kagat-kagat pa ng kumag ang isang toothpick ay natulala ito. Sa lakas ng atake ni Xian Tan ay ramdam ang impact ng suntok sa hangin. Sinabi ni Xian Tan na ayaw niyang manakit ng babae kaya dapat na lang sumuko si Katie Quilly.
Gulat na gulat si KD Quilly sa sinabi ni Sian Tan at sa isip niya posible bang mas malakas talaga si Sian Tan kaysa sa kanya. Hindi matanggap ni KD Quilly ang pagkatalo at nagdesisyong hindi susuko.